Sa buong ebanghelyo ni Mateo, si Jesus ay ipinapakilala bilang yung matagal nang inaabangan na hari, yung Mesiyas. At pagdating natin dito sa Kabanata 23, nako, wala na siyang preno. Dito na natin maririnig yung opisyal at matindi niyang hatol, isang berdikto laban sa lahat ng peke at mapagpanggap na religiyon. Pamilyar ba? Sa panahon kasi natin ng social media, di ba? Usong-uso yung tinatawag na flex culture. Yung bawat gawang mabuti, bawat achievement, kailangan nakapost, kailangan may resibo para sa validation ng lahat. Pero alam nyo, hindi yan bagong issue. Yan mismo yung klase ng relihiyon na nakabase sa performance na hinarap at hinatulan mismo ng ating hari. Okay, so himain natin to. Kailangan nating maintindihan na itong mga sinasabi ni Jesus dito, hindi ito isang ordinaryong sermon lang. Ito ay isang harapan, isang direktang komprontasyon sa sentro mismo ng kapangyarihan panrelihiyon noong panahon nila. Isang sistema na mas mahalaga yung panlabas na anyo kesa sa kung ano talaga ang nasa loob. So isipin nyo to, ang setting natin ay Jerusalem, ang Royal City. Sa pinakahuling linggo ni Jesus bago siya ipako sa krus, ramdam na ramdam mo yung tensyon sa paligid. At habang nagzo-zoom in tayo dito sa mapa, makikita natin yung mismong sentro ng lahat ng kaganapan, yung templo. Dito mismo sa entabladong ito, sa harap ng napakaraming tao, ibinaba ng hari ang kanyang hatol. Ang mga Pariseo, sila yung mga religious experts ng panahon nila. Sila yung tipo na, alam mo yon, locked apart. Sabi nga sa Mateo 23:5, sadya nilang pinapalalapad yung kanilang mga pilakterya at pinalalapayang mga laylayan ng damit nila. Sa madaling salita, ito yung original flex. Lahat ng ginagawa nila, isang malaking performance para makita ng publiko. Ngayon, bago ibaba ng hari ang kanyang hatol, inilatag niya muna yung saligang batas ng kanyang kaharian. At ito yung magiging sukatan ng lahat. Ang tunay na kadakilaan pala hindi nakikita sa estado o posisyon, kundi sa paglilingkod. Dito sa slide na to, sobrang linaw, di ba? Kitang-kita yung pagkakaiba. Sa kaliwa, nandyan yung sistema ng mundo. Habol sa posisyon, sa titulo, uhaw na uhaw sa pagkilana. Pero sa kanan, yung sistema ng kaharian ng hari na talagang laglaman baliktad. Yung daan pala pataas ay yung daan pababa. Service over status. Yun eh. At ito talaga yung pinaka-core ng lahat. Ito yung royal standard, yung batas na nagpapatakbo sa buong kaharian ng Diyos. Tandaan natin, hindi ito isang mungkahi. Parang ito yung physics ng mundo niya. Ang kababaang loob, ang currency. Yun ang pundasyon ng totoong kapangyarihan. At ito yung batas na hinding-hindi nila maiintindihan. So eto na, dito na bumabagsak yung martilyo. Inilalatag na ng hari ang 7 bilang ng sakdal, na kilala bilang 7 woes o 7 saaba ninyo. At pag sinabing saaba ninyo, hindi lang ito pagsasabi na nakakaawa kayo. Ito ay isang formal na deklarasyon ng paghuhukom na yung sistema nila ay hindi lang mali, kundi delikado. Okay, para mas madali nating matandaan, igrupo natin yung mga akusasyon sa 3. Una, naging mga gatekeeper sila. Imbes na buksan, hinarangan pa nila yung daan papunta sa kaharian. Pangalawa, binaluktot nila yung batas ng hari. Ginamit nila to para sa sarili nilang kapakanan. At pangatlo, yung kabanalan nila, isa lang palang malaking ilusyon. At siguro, ito na yung pinakamabigat at pinaka-graphic na imaheng ginamit ni Jesus, isang whitewashed tomb o pinaputing libingan. Sa kultura nila, pinipinturahan ng puti yung mga libingan para madaling makita, para hindi matapakan ng mga tao at maging marumi. So sa labas, ang ganda tingnan, malinis, kaaya-aya, pero alam naman nating lahat kung ano ang laman ng isang libingan, di ba? Kamatayan at kabulukan. At ayan na, yun yung direktang suntok ng hari. Ang lahat ng kanilang performance sa labas ay isa lang palang maskara para itago yung kabulukan sa loob. Kasi sa kaharian ng Diyos, hindi yung performance mo ang tinitingnan ng hari, kundi kung ano talaga ang laman ng puso mo. Pero teka lang, pagkatapos ng lahat ng matinding salitang yon, bigla-bigla, nag-iiba yung tono. Mula sa tindi ng paghatol, maririnig naman natin ngayon yung bigat, yung dalamhati sa puso ng hari. Dahil lumalabas na yung kanyang hatol, hindi pala nagmumula sa galit ng isang malupit na pinuno, kundi sa nasasaktang pag-ibig ng isang tunay na hari para sa kanyang bayan. Pakinggan nyo to ng mabuti. Yung hari na nagpapahayag ng paghuhukom, siya rin pala yung hari na may pusong parang isang inahing manok na gustong-gusto lang namang protektahan at kupkupin yung mga sisiw niya. At yun yung trahedya.
Yung paanyayan niya, yung pag-ibig niya ay paulit-ulit na tinanggihan ng sariling niyang mga kababayan. Kaya sa bandang huli, inilatag ni Pri Jesus ang dalawang malinaw na pagpipilian. Dalawang magkaibang kaharian. Sa isang banda, yung peking kaharian na itinayo sa pagtataas ng sarili. At sa kabila, yung tunay na kaharian na pinamumunuan mismo ng mesyanikong hari. Ito ay isang paanyaya para sa ating lahat na pumili kung kanino tayo magiging tapat. At ito yung malinaw na daan. Ito yung parang code of conduct para sa mga mamamayan ng kanyang kaharian. Una, sa halip na itaas ang sarili, magpakumbaba. Pangalawa, sa halip na maghanap ng parangal, maglingkod. At pangatlo, sa halip na mag-focus lang sa maliliit na rules, isabuhay yung puso mismo ng batas. Katarungan, habag at katapatan. Yan ang tatak ng isang tunay na alagad ng hari. Kaya yung hatol ng hari sa Mateo 23, nag-iiwan sa ating lahat ng isang hindi maiiwasang tanong. Isang tanong na kailangan nating sagutin araw-araw. Sa bawat desisyon natin, sa bawat motibasyon natin, yung sarili ba nating munting kaharian ang ating itinatayo o ang kaharian niya?